Hello guys! Welcome back sa LXab channel. Sa video na ito, sisimulan natin ang pag-assemble ng mini sumo boot kit from LXab Electronics. Perfect ito sa mga gustong sumali sa mini sumo boot competitions at para na rin sa mga beginners na gustong matuto kung paano bumuo ng autonomous fighting robot. With this kit, hindi mo na kailangan maghanap pa ng parts individually kasi kompleto na siya. Meron na siyang mini chassis, motors, sensors, motor drivers, OLED display at battery setup. Ang gagawin na lang natin ay i-assemble at i-program to get it fully functional at competition ready na. Kaya tara, simulan na natin. Ito naman ang part overview. Una, itong mini chassis. Dito nakakabit lahat. Mapa motors, sensors, battery at board. Ito ang base o katawan ng robot. Of course, ang utak ng ating robot, ang mini sumobot PCB board. Naka-ESP32 na siya, kaya meron siyang Bluetooth capability. At may kasama na siyang built-in 0.91-inch OLED para sa display para makita mo ang mode, sensor readings at status ng robot habang nagtetest. Built-in na rin dito ang motor driver na DRB8833, kaya wala na tayong hiwalay na module para sa motor control. Next, meron tayong tatlong ultrasonic sensors. Ito ang mata ng ating mini sumobot. Kaya nitong i-detect ang kalaban sa harapan at sa magkabilang side. Kapag malapit ng opponent, ay magti-trigger itong sensor para mag-react yung robot natin. Meron din tayong dalawang IR line trackers. Ito naman ang magsasabi sa robot kapag malapit na siya sa white or black edge ng sumo arena para hindi siya mahulog o lumabas sa ring. Para naman sa power source, gagamit tayo ng 18650 batteries. Kasama na nito ang kanyang battery slot. Make sure lang na laging proper ang handling para safe ang paggamit. Meron din tayong dalawang NADC geared motor na siya magpapaandar sa robot. Kasama nito ang high grip silicone wheels para hindi siya madaling madulas sa arena. At syempre, meron tayong mga wires and screws para sa connection and mounting. So recap lang, lahat ng essentials ay nandito na. ESP32 board with OLED and built-in motor driver, sensors for opponent and line detection, motors with grippy wheels, battery system at lahat ng hardware na kailangan. Complete package na talaga. Ngayon, i-assemble natin step by step. Unahin na natin ang NADC geared motor. Gabit natin ito sa chassis at siguraduhin na naka-align at mahigpit ang screws para stable ang takbo. Sunod, ikabit na natin ang silicone wheels sa motor shop. Press fit ito sa shop pero important na gamitin pa rin ang lock screw na kasama sa wheels. Higpitan ito para hindi mag-slip at maglusay ng wheels during matches.
Ngayon naman, ikabit natin ang dalawang IR line sensors. Ilagay lang natin ito sa chassis. Important note, gamit tayo ng jumper wires for temporary connection. Dahil mamaya ay mako-cover ito ng ibang parts. Sunod naman ang tatlong ultrasonic sensors. Ilagay natin ito sa front, left at right position. Gumamit na rin tayo ng jumper wires para sa temporary connection habang nag-a-assemble pa lang tayo. Bago natin ilagay ang PCB board, kabit muna natin ang battery holder sa back attachment ng chassis. Ilagay na rin natin ang battery dito at i-screw natin ng securely para maging counterbalance at stable ang robot. Finally, ilalagay natin ang mini subobot PCB board sa ibabaw ng chassis. For now, ipuposisyon lang natin ito sa tamang lugar. Di muna natin siya isi-secure at i-screw. Dahil sa next part, kailangan pa nating i-wire lahat ng sensors at motors bago natin ma-finalize ang mounting. Tandaan na lahat ng sensors ay naka-jumper wires pa lang. I-double check nyo na rin lahat ng lock screw ng wheels para secure. No need muna sa permanent wiring sa part na ito. Gagawin natin yan sa next tutorial para mas organized at safe ang connections. Perfect! Assembly done na! Makikita nyo na ang basic structure ng mini sumubot natin. Sa susunod na part ay wiring at programming naman tayo. So ayun guys, kumpleto na natin ang assembly. At napag-usapan na rin natin ang purpose ng bawat part ng LXA mini sumubot. Kung nakasabay ka, good job! One step closer na tayo para mapagana at matest ang robot mo. Sa part 2, itutuloy naman natin ang wiring at connections, pati na rin ang code setup para mabuhay mo na talaga ang sumubot. Kaya make sure to like, follow, and subscribe para hindi mo mamiss ang kasunod na tutorial. This is LXab, empowering your projects. Kita-kits sa next video.